bagay ang pilit sa ating ibigay ng ating kaaway na si Satan ay isa tayong anak ng Diyos na pinanganak na victorious dito sa mundong ito. Kasi alam po natin ang ating Ama ay isang makapangyarihan. Kaya dapat ma-encourage po tayo sa kaisipang yun na tayo ay pinanganak na victorious kahit anumang mga problema, mga struggle sa buhay mo na pinagdadaanan ngayon. Alalahanin natin, isa po tayong anak ng Diyos. Sabay-sabay natin sabihin yan, isa po tayong anak ng Diyos. Kaya may church family, ang dapat lamang po natin gawin ngayon ay pasayain ang ating Panginoong Diyos, sambahin siya at pasalamatan siya, at sabay-sabay nating awitan siya ng mga papuring awit na nanggagaling sa ating puso dahil nasisiyahan ng ating Panginoon at ang ito na nanggagaling sa atin. Kaya ano pang inaantay po natin? Tara at sabay-sabay tayong pupurihan at pasayin ng Diyos sa awiting ito. Sings praises each time I say your name. This love is deeper than simple words can say. You go before me to make a perfect way. Desire is to give you perfect grace. In my heart, you are the power. In my life, never fading light. With every breath that I take, I declare the things you've done. Soul, the reason why in my life you are the fire that calls me on. My heart sings praises. My heart sings praises Each time I say your name. Each time I say your name. This love is deeper. This love is deeper Than simple words can say. You go before me to make a perfect way. My one desire is to give you perfect grace. In my heart, you are the power. In my night, never fading light. With every breath that I take, I declare the things you've done. In my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire that calls me on. In my heart, you are the power. In my night, never failing light. With every breath that I take, I declare the things you've done. In my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire that calls me on.
Praise God, Panginoon, tunay nga pong overcomer kami dahil alam po namin na merong Diyos kaming nasasandalan. Kaya Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa araw pong ito at nais po naming lagi kang awitan at pasayahin, Lord. Sana po tanggapin niyo po ang aming papuri at pasasalamat pa rin, Panginoon, sa araw na ito, sa awitin na ito, Panginoon, para sa inyo. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Amen for that, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkulang sa amin bilang Ama, bilang Diyos. Salamat po, Ama, dahil pinakita niyo po lagi sa amin ang iyong kapangyarihan na nagpapatunay sa aming mga sarili na walang imposible kung nagtitiwala lang, Panginoon, sa inyo po. Panginoon, salamat po sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama, sa inyong kalakasan na patuloy na ibinibigay po sa amin. Salamat, Lord, na ikaw po ang lagi naming comforter sa lahat ng mga kalungkutan, sa lahat po ng aming mga problema at mga pagkakamali. Salamat, Lord, dahil kahit kailan, Lord, hindi niyo po kami hinusgahan. Bagkus, Lord, lalo niyo po kaming minamahal sa aming mga kahinaan, Lord, sa aming mga kasalanan. Kaya po nakuha niyo pong mapako doon sa krus ng Kalbaryo upang lamang iligtas po kami, Ama. Kaya Lord, kami nagpapasalamat, Lord, dahil meron na po kami kaligtasan na regalo mo sa aming Panginoon. Lord, idinadalangin po namin sa araw pong ito, nawa po maibigay din po namin, Panginoon, ang pinaka-kahilingan mo, Lord, na purihin ka namin, Ama, dahil yun lamang po ang aming purpose ng aming buhay sa mundong ito, na luwalhatiin ka at sambahin ka, Ama, bilang aming Diyos. Salamat po, Ama, sa araw po muli na ito na kami ay sama-sama muli na nakakapag-worship sa inyo, Ama, nakakapag-aral na inyong salita. Salamat, Lord, sa kalakasan na makukuha namin, Panginoon, sa inyong salita. Puspusin niyo po nawa kami, Panginoon, ng pagpapala na nanggagaling po sa inyong salita, Panginoon, upang patuloy po kaming lumakas sa aming mga alakbayin sa mundong ito. Panginoon, samahan niyo po kami, Ama, at bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa mga oras pong ito, na wala po kaming ibang isipin, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa po'y maramdaman niyo po ang aming pagmamahal din po sa inyo, Ama, na nanggagaling sa aming puso. Pangunahan niyo po kami, Ama, at samahan niyo po kami sa araw nito. Ito lamang po aming dinadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkakataong ito na muli po tayong makapag-aaral po ng Kanyang salita. And to my church family, welcome po muli sa ating online worship service. At sa iba pa pong nanonood, welcome din po kayo sa aming pananambahan. At ngayong umaga po, the title of our message is The Subtle Attacks of the Enemy. At basahin po natin ang James chapter 4 verse 8a para po sa pundasyon ng mensahe ngayong umaga. Sabi po sa King James Version in James chapter 4 verse 8, sabi po dito, draw near to God and He will draw near to you. Saglit po tayong manalangin. Let's pray. Our most precious Heavenly Father, Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na patuloy niyo po kami binibigyan ng pagkakataon na papurihan po kayo, sambahin po kayo, pag-aralan po ang inyong salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin na maging makapangyarihan po ang iyong salita. Turuan po kami, paalalahanan po kami, ituwid po kami sa mga bagay-bagay na dapat ituwid, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na maluwalhati sa gagawin po namin. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ang magsalita, magpaalala sa bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami na isantabi yung mga bagay-bagay na
maaari pong makahadlang sa pakikinig po ng iyong salita. Ito po ang aming pasasalamat panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. The 5 subtle attacks of the enemy. At yung word po na subtle, napakalalim po niyan. Sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan, banayad or hinay-hinay or pasimple lang or dahan-dahan. At bago po tayo pumunta sa 5 subtle attacks of the enemy this morning, isang bagay po muna ang dapat po nating maunawaan. The devil's mission has not changed. Ano po yung mission ng kaaway? Sabi po sa John 10:10, ito po ang mission ng kaaway. To steal, to kill, and destroy. Sino po dito alam ang mission ng kaaway? Because this is the mission of the enemy. Lumipas man po ang mahabang panahon, ito pa rin po yung mission ng kaaway. Gagawa at gagawa pa rin po siya ng paraan para po mahulog tayo sa pagkakasala. Gagawa siya ng paraan para mawala po yung joy. Gagawa po siya ng paraan para mawala yung fire sa puso natin. Gagawa po siya ng paraan para ma-destroy po tayo as an individual and as a church. Kaya nga po, napakahalaga na pag-aralan po natin yung Bible. Pati yung mga strategy ng kaaway. Para po, mapagtagumpayan po natin ang mga pasimpleng atake ng kaaway. Sino po sa inyo gusto nyo ma-overcome yung mga pasimpleng atake ng kaaway? If you want victory against the enemy, you must be near God. Isang bagay po na dapat po nating maunawaan kung gusto po nating mapagtagumpayan yung pasimpleng atake ng kaaway. Ang kailangan po nating gawin ay maging malapit po sa Diyos or maging malapit po sa Diyos. Tanong ko po sa inyo, are you getting closer to God? Nagiging malapit po ba tayo sa Panginoon or malapit po ba tayo sa Panginoon? Alam niyo po, maraming tao, okay lang sa kanila malayo sa Panginoon. But the truth is, it is not okay. Hindi po okay na malayo po tayo sa Panginoon. Napansin niyo po ba, pag tayo po minsan ay nagkakasala, nakakaramdam po tayo or meron po tayong feeling na para bang napapalayo tayo sa Panginoon. Dahil po, hindi po okay na malayo po tayo sa Panginoon. Sabi po sa James chapter 4, verse 8, sabi po dito, draw near to God and He will draw near to you. May kita po natin dito, the first move is your move. It's not God's move. Kung gusto po nating mapalapit sa Diyos, kung gusto po nating magkaroon ng closeness sa Panginoon, the first move is our move, ang lumapit po sa Panginoon. Parang isang bata lang po yan, mga kapatid. Kung gusto po ng isang batang maliit na maramdaman yung pagmamahal ng kanyang ina, ng kanyang ama, maramdaman niya yung protection ng kanyang ina, ng kanyang ama, siya po ay lalapit sa kanyang mga magulang. Ganon din po sa atin. Kung gusto po natin maranasan ang presensya ng Panginoon, protection ng Panginoon, ng blessings ng Panginoon, ng pagmamahal ng Panginoon, kailangan din po nating maging malapit sa Kanya. Maging malapit po sa Kanya. At sabi po dito, your nearness matters to God. Your intimacy matters to God. Alam niyo po, napakahalaga po sa Diyos yung pagiging malapit po natin sa Kanya. Napakahalaga po sa Diyos yung pagkakaroon natin ng closeness, ng intimate relationship sa Panginoon. Why? Because intimacy keeps us away from sin. Ulitin ko po. Why? Because intimacy keeps us away from sin. Amen po. Kung tayo po ay malapit sa Diyos, napakahirap po na mahulog po tayo sa pagkakasala. And ano-ano po yung 5 subtle attacks ng kaaway? Sabi po dito, 5 po to. Isa-isahin ko po muna. Sabi po dito, the 5 subtle attacks of the enemy: to be angry without relenting. Number 2, to be bitter without forgiveness. Pangatlo po, to find fault in everything and everyone. Pang-apat po, to listen but not obey. Nakikinig lang pero hindi naman nag-obey.
and to fall without rising up. Yung 5 po, isa-isahin po natin yan ngayong umaga. Number 1 po, to be angry without relenting. Yung magalit po tayo ng magalit to the point na hirap na po tayong magpatawad. Ano po ang sinasabi ng Bible patungkol po sa anger? Basahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devils a foothold. 2 things po na gusto ko pong mapansin nyo sa verse na ito. Number 1 po, it expires daily. Okay lang po na magalit tayo, pero po, pag nagalit po tayo, hindi po ito dapat nagpapatuloy. Kung magalit man po tayo ngayon, dapat po mamayang gabi. Tapos na. Dahil po, doon po nagsisimula ang pagkakasala kung patuloy po tayong nagagalit. At pinapalipas pa po natin ito ng mahabang panahon. Pangalawa po, it is a possible doorway of the enemy. Sabi po sa verse 27, do not give the devil a foothold. Ano po yung foothold? Ito po yung parang pagkakataon ng kaaway ng devil. At yung foothold po, pag hinayaan po natin yan, nagiging stronghold po yan ng kaaway. Kaya nga po, diyan po nagsisimula yung galit na hindi natatapos. Galit na nagbubunga ng pagkakasala. Dahan-dahan po yan, hindi po yan biglaan. Mapapansin mo na lang, magagalitin ka na. Mapapansin mo na lang, lagi ka na lang galit. At sabi po dito, if you want the devil to take over of your life, always be angry. Kung gusto po natin na ang devil ang maghari po sa buhay natin, lagi po tayong magalit or lagi po tayong maging magagalitin. Pero po, meron po ba sa atin na ganyan? Na gusto natin lagi tayong magagalitin? Wala naman po siguro. Mga kapatid, I pray na hindi natin bibigyan ng konting pagkakataon ng kaaway para gawin tayong magagalitin at mahulog po tayo sa pagkakasala. Because anger will consume us. Alam niyo po, pag lagi po tayong magagalitin, hindi po natin namamalayan, nakakasakit na tayo ng ibang tao. Nasasaktan na rin po natin ang ating sarili. Kaya po, ang hamon po sa atin, stop being angry. Huwag po nating ugaliin na lagi tayong galit, lagi tayong nakasimangot pag meron po tayong mga taong kausap or nakakasalubong. Kaya nga po, yun po yung unang subtle attack ng kaaway. To be angry without relenting. Sabi po dito sa Bible, alam niyo po sa Bible, napakarami po sinasabi patungkol po sa hot-tempered person or about anger. Basahin po natin ang ilang verses. Proverbs 14:17 sabi po dito, a quick-tempered man acts foolishly, and a man of evil devices is hated. Totoo po yan. Kapag tayo po ay galit, magagalitin, ang tawag po sa atin ay mangmang. At sa ibang Tagalog po, ang sabi po, ang mangmang is buang. Di ba? Alam niyo po, pag tayo po ay galit, ang layo na po ng nagagawa natin sa normal na tao. Kaya nga po sinabi ng Bible, tinawag ng Bible na ang taong magagalitin ay isang foolish, isang mangmang, hindi marunong dahil hindi niya na alam yung ginagawa niya. Another verse, Proverbs chapter 16, verse 32, sabi dito, he who is slow to anger is better than a mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Napakaganda po ng sinabi. Akala po natin, ang tunay na malakas is yung malaki yung katawan, yung mighty. Pero ang sabi po ng Bible, ang tunay po na malakas ay yung slow to anger. Slow to anger. Yun po yung tunay na malakas na sinasabi po ng Bible. At sana po makita po ito sa atin na hindi po tayo agad nagagalit. We are slow to anger. And sabi po dito, the power of anger is this. From anger, it becomes hate and it becomes bitterness hanggang sa palala ng palala, hanggang sa
dinadala na po tayo sa pagkakasala. And the bad thing of anger, you will regret what you have said. Magsisisi ka talaga sa mga bagay na nagawa mo, mga bagay na sinabi mo, dahil alam mo na hindi mo na mababawi, hindi mo na maibabalik. Kaya nga po, sana po tayo ay yung mga taong slow to anger, abiding in grace. Sana po tayo po yung tao na controlled by the Holy Spirit. Meron po tayong self-control sa sarili po natin. And yan po yung unang subtle attack ng kaaway. To be angry without relenting. Pangalawang bagay or pangalawang pasimpleng atake ng kaaway is yung to be bitter without forgiveness. Sabihin nyo nga po, to be bitter without forgiveness. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kung may katabi kayo, bitter ba yan? Sometimes akala po natin, nakapagpatawad na to. Pero hindi po pala. Sino po sa inyo may na-experience kayo, may nakaaway kayo, at sinabi nyo na, pinatawad ko na yan, pinag-pray ko na yan. Pero one time, nakasalubong mo siya, paparating siya, papalapit siya sa'yo. Pero ito yung reaction mo. Hindi ka makatingin sa kanya, ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang makasalubong. Naranasan niyo po ba yan? Alam niyo po, akala natin nakapagpatawad na tayo, pero hindi pa po pala. Akala natin okay na, pero meron pa po palang bitterness. Meron pa po palang unforgiveness sa puso natin. Sa putong ito, tignan po natin yung buhay ni Joseph para po makita natin kung paano po magpatawad. Alam po yung buhay po ni Joseph, hindi lang po siya buhay na puno ng pagsubok. Yung kwento po ng buhay ni Joseph ay kwento din po ng pagpapatawad. Kaya nga po, basahin natin yung Genesis. Genesis chapter 50. Verse 15 to 21. Babasahin ko po. Sabi po dito, verse 15, when Joseph's brother saw that their father was dead, they said, what if Joseph hold a grudge against us? Pay us back for all the wrong we did to him. Sabi po ito ng mga kapatid ni Joseph. And alam niyo po, sabi ng mga kapatid ni Joseph, wala na si tatay. Paano yan pag meron pang galit si Joseph sa atin at pagbayarin niya tayo sa mga ginawa natin sa kanya? Ito po yung mga sinabi ng mga kapatid ni Joseph. In verse 16, sabi niya po, so they sent word to Joseph saying, your father left this instruction before he died. So merong sulat po, nagpadala po sila ng sulat kay Joseph at ito po yung sinasabi na your father left this instruction before he died. Next verse. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sin and the wrong they committed in treating you so badly. So, dito may kita natin na sa sulat na sinasabi ng tatay nila na patawarin ni Joseph yung mga kapatid niya sa mga nagawa sa kanya. And alam niyo po, yung ginawa po kay Joseph, yun po yung hinulog siya sa banlon, yun po yung binenta siya. At ano po ba yung nangyari kay Joseph? Inakusahan siya, nakulong siya. Pero God is with Joseph and God helped Joseph. Kaya nga po nakabangon po si Joseph. And basahin po natin yung next verse. Sabi po sa verse 19, but Joseph said to him, Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sinasabi po dito ni Joseph, ninais nyo na nasaktan ako, napahirapan ako. Di ba? Pero ito ay plano ng Diyos. Ito ay magandang plano ng Diyos. Dinala niya tayo dito dahil meron siyang magandang plano sa atin. And napakaganda ng sinabi ni Joseph.
Hindi siya nagalit sa mga kapatid niya, kundi pinatawad niya. Next verse, verse 21. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children, and reassure them, and spoke kindly to them. May kita natin dito na sa kabila ng mga karanasan na naranasan po ni Joseph, nagawa niya pa rin pong magpatawad. Dahil naunawaan niya na yun ay kasama sa magandang plano ng Panginoon sa kanya. Sana ganun din po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Maging katulad po tayo ni Joseph. Mag-forgive tayo like Joseph. Di ba? Wala naman po sigurong sa atin na katulad ng naranasan ni Joseph, pinulog sa balon, binenta, pinakulong, inakusahan. Siguro wala pa po ni isa sa atin na nangyari yon katulad kay Joseph. Kaya higit po tayo na dapat magpatawad sa ibang tao kung may mga nakagawa po sa atin ng masama. Ano po ang point? Forgive like Joseph. Pangatlong bagay po na pasimpleng atake ng kaaway ay yung to find fault in everything and to everyone. Sino po sa inyo may kakilala kayo na pupurihin kayo ng konti pero hahamakin kayo ng malaki? Parang ganito po. Sasabihan kayo na, wow, sister, ang ganda mo naman. Kaso ang taba-taba mo na. Yung mga ganun po ba, parang ang babaw lang, no? Pero alam niyo po, may mga tao po talagang ganun at pasimpleng gawa po yan ng kaaway na nangyayari po sa buhay natin. Yung sasabihan tayo ng konting compliment pero hahamakin po tayo ng malaki. Yung mga parang sinasabi po na minsan, oy brother, wow, bagong sapatos, utang yan, no? Di ba? Wow, brother, may bago kang bahay. Di ba? Wow, bagong kotse. Siguro, kinurakot niya yan. Di ba? May mga ganun po eh. Alam niyo po mga kapatid, kung pupurihin po natin or magbibigay po tayo ng compliment to someone, sa ating kaibigan, churchmate, kapatid. Kung magbibigay po tayo ng compliment, stop there. Huwag na po tayo mag-proceed sa criticism. Hindi po tayo hindi po dapat natin inuugali yung magbigay tayo ng mga negative na bagay sa ibang tao. Magsalita tayo ng mga negative sa ibang tao. Kung magbibigay po tayo ng compliment maganda sa ibang tao, hanggang doon na lang po. Para po ma-build up po ang isang tao. Alam niyo po, maraming tao ganyan. Especially yung mga pride na tao. Lagi nilang nilulook down yung ibang tao. Tinitignan nila yung mga mali, hinahanapan nila ng butas. At alam niyo po, hindi po tayo ganyan. I hope and I pray na tayo po ay hindi ganyan, na naghahanap ng butas sa kapwa natin, sa kapatid natin, sa churchmate natin. Sana po hindi po tayo maging ganyan, na lagi na lang natin nakikitaan sila ng mali, ng mga bagay-bagay na hindi tama, kundi lagi natin silang tignan yung mga bagay-bagay na nagagawa nila na mabuti. Pang-apat po, to listen but not obey. Yung makinig po tayo, pero hanggang sa pakikinig lang. Hindi po tayo nag-obey. That is another subtle attacks of the enemy. Yung hinahayaan natin sarili natin na makinig ng Word of God, makinig ng mga bagay-bagay patungkol sa Diyos, pero wala tayong intention na mag-obey or i-apply ito sa buhay natin. Mga kapatid, kung tayo po ay totoong Kristiyano, ang salita ng Diyos ay pinapakinggan po natin at ina-apply or inu-obey. At ang panglima pong pasimpleng atake ng kaaway ay to fall without rising up. Alam niyo po, maraming tao, nagkamali sila, nahulog sila sa pagkakasala at inaakala nila na hindi na sila makakabangon sa kasalanan na kanilang ginawa. Alam niyo po mga kapatid, let me encourage you this morning na sinasabi po sa Bible na you are a conqueror, more than a conqueror. At hindi po totoo na hindi po tayo makakabangon sa mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan ngayon. Maaring nagsiserve ka before, you are a minister of the Lord. At
nagkasala ka, nagkamali ka at inakala mo na hindi ka na makakabangon, hindi ka na makakabalik. Kapatid, ikaw lang ang nagsasabi niyan. Ang sabi ng Bible in Proverbs chapter 24, verse 16, "For though the righteous falls 7 times, they rise again." Madapa man tayo, magkamali man tayo, meron pa rin po tayong pagkakataon na bumangon. Meron po tayong pagkakataon na bumalik. Ang kailangan lang po natin ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon. Yan po yung pangako na binitawan sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong padadaya sa kaaway na hindi na natin kayang bumangon, na hindi na tayo makakabalik. Nahuhusgahan tayo ng maraming tao. Nandyan po ang Panginoon na handa tayong tulungan. Kaya po mga kapatid, sana po sa 5 pasimpleng atake ng kaaway, tayo po ay natuto, tayo po ay napaalalahanan. At nalaman natin kung paano po natin ito lalabanan. Ang sikreto po ay maging malapit po sa Diyos. At sana po kayo po ay napaalalahanan sa mensaheng ito. At ito lang po ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na to. Tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray. Our great God and loving Heavenly Father, Lord, nagpapasalamat po kami sa panahon, sa time na amin pong nagamit sa pag-aaral po ng iyong salita. Lord, ibinabalik po namin ang kapurihan sa inyo. Naway na luwalhati po namin kayo. Napapurihan po namin kayo sa pagbabasa, sa pag-aaral po ng iyong salita. Dalangin po namin na yung mga bagay po na amin po natutunan, magamit po namin ito na isang kasangkapan para po mabago po namin yung mga bagay-bagay na kailangan baguhin sa buhay po namin. Dalangin po namin, Lord, na ito po yung maging sandata namin, maging panlaban namin sa panahon na kami po ay sisimplihan ng kaaway para po mahulog sa kasalanan. Lord, paalalahanan niyo po kami na lagi po kayong nariyan, handang tumulong sa amin, handang umalalay po sa amin, Panginoon. Gawin niyo po kaming tulad ng isang bata na laging willing na lumapit sa kanyang ama, sa kanyang ina. Naway ganun din po kami, Panginoon. Maging willing po kami na lumapit po sa inyo. Nang sa gayon, Lord, lubusan po naming maranasan yung pagmamahal nyo, yung protection nyo, yung presence nyo, Panginoon. At magkaroon po kami, Panginoon, ng closeness po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat. Panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen.